How do you spark the flames of romance into a ho-hum marriage? The truth about relationships is that the longer we are together, the lazier we become. Couples today are spending a lot of time pursuing such goals as higher income, buying nicer cars, bigger homes, and even their own individual leisure. While there's nothing necessarily wrong with these pursuits, we can't do them to the detriment of marriage. So couples need to learn that the more time they spend together, the stronger their romantic ties will be. So they need to be intentional about doing special things with each other. Going out on dates. It was easy when you were dating, but now that you're married, you're busy and you need to be intentional about doing nice things, being nice to each other, and doing those things over and over and over again. This is my journey, like Israel of old. I traveled through the wilderness, so far away from home. No dangers surround me, though the night is long. The Lord is my light, my beacon and guide, my strength and my song. And I will be strong, I will walk unafraid, with the Lord as my companion, every step along the way. Then come what may, I live with courage in my heart, because I know He's with me everywhere I go. This is my journey, like Israel of old. I did not wander lost nor sick to find my way alone. His presence before me is all that I require. The Lord is my light, my beacon and guide, my pillar of fire. And I will be strong, I will walk unafraid, with the Lord as my companion, every step along the way. Then come what may, I live with courage in my heart, because I know He's with me everywhere I go. This is my journey, and nothing will I fear. The Lord my God will safely pilot me and keep my pathway sure, my help and my guardian through the journey's end. The Lord is my light, my
Alang sa atong mga kigalaan nga nagasunod din atong programa sa telebisyon sa Hope TV Channel 25 Cebu o sa mga affiliate stations throughout the Philippines, ang among mga pag-ampo nga ang inyong programa The Shepherd's Voice moabot unta diha sa inyong mga puluyanan, diha sa inyong mga ganghaan o bisan sa inyong mga sakyanan, di nagaserbisyo ang Hope TV Channel 25 Cebu. Kini si Pastor Don Zabala magaingon ang Dios magauban kanato o manghinaot kita nga nining adlaw mapanalanginan kita sa atong mga buluhaton. Ang atong pagkatun-an karon mao kining usa ka tulo ka mga pulong sa bag-ong tugon nga ang istorya anaa sa daang tugon. Busa manindot kini nga pagtuon ug ato kining hatagan og pagtagad dinhi sa Lucas kapitulo 17 bersikulo 32. Nga nagkanayon, remember Lot's wife. Og sa buhol pa, maura ka jud na, pastor. Maura ka jud ni. Hinumdumi ang asawa ni Lot. Ako kamo hangyoon sa makadali sa paghatag og pipila ka mga segundos. Atong hangyoon ang Ginoo nga magpanalangin nini atong pagtuon karon. Magampo kita. Salamat Ginoo sa imong pagtudlo kanamo nga mahimo nga pagtulunan kining nahitabo sa kinabuhi ni Mrs. Lot. Nasayod kami nga kining tanan nagapanghitabo usab sa among mga kinabuhi. O kining tanan gikinahanglan nga among mahibal-an pamasin nga makaandam kami kung kini nga mga pahito sa kaaway mahimo usab nga temptasyon para sa among pagpuyo samtang kami nagahulat sa imong pagpadayag. Busa o Dios tabangi kami nining adlaw og pasaylo kami sa among mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Remember Lot's wife. Kini mo atong hatagan og pagtagad mga higala nining atong pagtuon sulod sa usa gayud ka oras. 1 hour. Og manghinaot ko nga diha sa inyong mga puluyanan inyong hatagan og lugar, diin kamo makapungko, diin kamo makahatag og gamay nga higayon tungod kay kini atong paningkamutan nga musulod kini sa atong mga kasing-kasing, musulod sa atong mga hunahuna og labaw sa tanan, mahimong pagtulunan samtang kita magapadayon sa pag-alagad sa Dios. Hinumdumi ang asawa ni Lot. Kinsa man kini si Lot, mga higala. Ato kanong balikan kadali ang Genesis 19. Ang Genesis 19, mo kining hitabua diin si Abram o ang iyang pag-umangkon nga si Lot, maoy naghisgot-hisgot o unsaon nila pagkahalikay sa dako kaayong kagubot sa ilang panimalay. Mga higala, importante gyud nga bisan sa ato mga suliran, anaa gayud ang paglingkod, pagpuyo, pagmabugnawon, unya atong istoryahan ang mga problema. Amen? Dili gyud masulbad ang problema og ang usay-isog, Masulbad lang gid ang problema og maglingkod ta, lingkod ta. Ato ning istoryahan pagayo. Unsa may problema? Unsay hinungdan sa problema? Kinsay na appeal sa problema? Unsay mayong solusyon sa problema? O niya adire ang problema. Atong natun-an sa miaging mga panahon nga ang problema tungod kay gipanalanginan sa Dios pag-ayo si Abram og si Lot. Og tungod niini nga panalangin ang nahitabo hinuon nga nag-away ang ilang mga katawhan kay wala na may igong ka lawigan sa ilang mga mananap. Ingon niini ang hitabo kanunay kung ang panalangin magaabot sa atong kinabuhi. O kung kini mahitabo kanato atong likayan. Kung doon na nagani mga panalangin sa atong puluyanan, doon na nagani mga kagubot nga nagapanghitabo, atong panaminan ang nahitabo sa kinabuhi ni Lot og ni Abram. Amen? Kaya usahay, malingla kita nga kung doon na nagani tayo dagang salapi. Usa sa akong mga higala nga ni Asinso, ang iyang sumbong kanako mao kini. Magsugod sila ihap sa kwarta alas 8 buntag, alas 12 na lang sa gabi, di pa sila human og ihap sa ilang kwarta. Kaya di naman nila mahuman og ihap ang ilang kwarta, ilan na lang isuksok sa ilawom sa ilang kama, mga tulog sila pagka alas 12, pagka alas 8, sugod na sad sila ihap. Pagka alas 12, kaya di man gid mahuman og ihap, ilan na pong ibutang sa ilawom sa ilang kama, ang kwarta, kay matag oras, dunay mo hatod og kwarta sa ilang balay. Sir, ni ang halin sa atong supermarket. Sir, wala pa man ang mga bangko sa una nga mo pick up ang armored car, wala pa man na kaniadto. Ingon siya,
Pastor, pagkapanalangin nga dili ginamo masabtan. Unya ako siyang giingnan, asa naman tong panalangin? Maulagi na, Pastor. Kay nagkagubot naman mi sa among puluyanan. Si Mrs. na naiyang plano, akong usa ka anak na plano, akong usa ka anak dunay plano, ako sa dunay plano, wala na mo maistoryahe ang among mga problema, ang nahitabuhin noon nabagsak ang among negosyo, karon Pastor, pusti na lang ng gabarog sa among supermarket kaniadto. You see? Nindot gyud istoryahan exam. O niya si Abraham tungod sa iyang pagka maluluyon, pagka masinabtanon, pagka Diyos nun, gigiyahan sa Espiritu Santo, ug anaa kaniya ang naong sa Dios nagreflektar siyang kinabuhi. When Abraham sat down with his nephew, Lot, there was that solution. And the solution was, Lot, pili. Og magpabukid ka, ako'y magpibilin. Og ikaw'y magpabilin, ako'y magpabukid. Para kang Abraham, sakripisyo. Tinuod? Dili. Nganong dili man sakripisyo? Si Abraham may edad na. Si Abraham ay pangulo sa grupo. O ang kapatagan sa Jordan, hilabihan kanindot. Nanay mga syudad nga dool. Ingon niya ini ang kahimtang. Istoryahan ang problema. O niya si Abraham ingon nga pangulo. Siya pa ang ni-surrender. Okay. I'll go. If you stay, I'll go. Og sumala sa atong gibasa nga si Abraham giingnan sa Ginoo, tan-aw ka sa kasadpan, tan-aw ka sa kamihanan, tan-aw ka sa pikas, tan-aw ka dito sa unahan, kining tanan akong ihatag kanimo. Unya si Lot nagpabilin sa kapatagan sa Jordan. Well, hinumdumi ang mga hitabo sa atong kinabuhi, resulta kini sa atong pagpili. Ayaw ka mo kalimot. O unsa kita karon, epekto kini sa atong pagpili sa miaging panahon. Tingali maayo ang resulta, tingali daotan ang resulta, tingali aslom ang epekto, tingali pait ang sangputanan, but that was and is the result of our choices. O ganyan, nagpabilin si Lot dito sa kapatagan. Si Abraham, tuan na sa kamot sa Dios. Si Lot, nagpabilin sa kapatagan, tungod sa pagkaanindot sa Sodoma o Gomora. Niata sa resulta. Ang resulta higala mao kini. Usa niya nakapanahon ang mga hari palibot sa siyudad sa Sodoma o Gomora gustong moilog o mupukan nining duha ka siyudad. Si Lot, una, didto pa kauban ni Abram at ubang gayod sa duha ka siyudad. Pero sa pagbiya na ni Abram, si Lot na ginahinay nagpaduol sa siyudad. Atong ibalin ng atong tulda 3 kilometros gikan sa Sodoma. Oy, nindot man magpaduol-duol. Ay, usa na lang kilometro. Nganong usa na lang kilometro? Mamuyo na lang kita to sa sulod. Unya kay si Lot adunahan man. Adunahan na gani ang tao, daghan na kaayong mangimbitar. Tinuod, dili. Pero pobre gani ikaw, wag kay mangimbitar ni mo ay. Tungod sa pagkaadunahan ni Lot, ang hari mismo sa Sodoma o Gomora, interesado nga si Lot dito magpuyo. Nga naman, pwede siya mahimong investor, pwede siya mahimong counselor, pwede siya mahimo nga kapitalista, pwede siya mahimo nga pangulo tungod sa iyang pagkaadunahan. And there, si Lot giganahan dito sa Sodoma. Si Lot giganahan po sa Gomora. Tabok-tabok ang mga syudad. O gunya ang naitabo, ang mga anak ni Lot nahimo na sad nga mga syudad nun. Unsa may hitsura sa mga batanon nga naanad sa syudad? Tell me please. Unsa hitsura sa mga lalaki o babae nga nagpuyo sa syudad? Doon ako'y pangutanan ninyo, kamo nga na yung mga telebisyon sa probinsya. Kinsay kusog mulakaw, ang taga-bukid o taga-syudad? Kinsay tulin mulakaw, taga-bukid, taga-syudad? Ha? Taga-bukid? Kamo dire? May ni ato ning bahinon kay ato ning husayon. Sultihan mo na ako sa tinuod, ang kusog manglakaw ang taga-syudad. Kaya di ka mo paspas og lakaw, maligsan man ka.
Ikaduha, og di ka mo paspas og lakaw, maulahi ka sa imong trabaho. Og di ka mo paspas og lakaw, mabiyaan ka sa mga sakinan nga imong giapas. Muna diri sa syudad, di na ganay. Kita ganig jeep na imong hunong, sakay dagan, kay di ka mo dagan, biyaan ka. Sa bukid, bahal, total balsar man akong gisunod. Kalma lang kayo. Mo na hitsuray, sa dugay ko sa bukid nagpuyo. Ganahan kayo ko sa bukid, ganahan ko sa kalasangan mo puyo. Imong silingan onggoy, imong mga madungog, puros tingog sa mga mananap nga nas bukid. Dugay kong nagmaestros kabukiran dito sa bukid noon. I love the jungle. Maman gani nga gitawag ko nila, the missionary from the hinterlands of Mindanao. Pero si Lot o ang iyang mga anak tuwa na. Kani adto bisita-bisita lang. Nakaamiga na og taga Sodoma o Gomora. Nahimo ng suod ang mga tao sa Sodoma o Gomora. And with the influence and the glittering lights and the sounds of music inside and outside the city of Sodom and Gomorrah that was so attractive made Lot and his family stayed inside. It's about time to thank, brethren, ladies and gentlemen, that we are in this world but not of the world. Niya kita niining kalibutan na pero dili kita para niining nga kalibutan. Si Lot na biktima na. Ang iyang mga anak kitsa may barkada sa mga anak ni Lot, mga taga-syudad na. Kinsa may mga barkada karon ni Mrs. Lot, mga taga-syudad na. Unsa na may istorya ni Mrs. Lot kanunay? Sa una ang istorya mga karnero, mga kamilyo, mga baka, pero karon ang istorya unsa naman? Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Fuju, high-end nga mga sakyanan. Way sakyanan kaniadto ha. Karwahe lang kaniadto. Duna kay chariot kaniadto. Murara na og duna kay SUV karon. Karwahe ha, giguyod og usa ka kabayo. Unyag duna kay karwahe nga giguyod og upat ka kabayo, ikumparar na ron sa mga Rolls-Royce. Mga Cadillac. Muna kaniadto inigagi nila diha sa maabugon nga mga dan sa ilang mga kanto-kanto sa syudad, manglingi tanang tao. Ug ang mga adunahan kargahon na sa upat ka tao. Musulod na sila dito sa kakahon, doon yung mga kortina, alasahon ug upat ka tao, muna na pinaka-taxi nila kaniadto. Napa na mga bodyguards nga mag-una, na mga bodyguards nga maulahi, unya si Mrs. Lot nagsudong niya na kanunay. Wow! Kita bitaw, kita ganitag mga taga-syudad nga mga maanyag kayo nga naka maikay purma, nya mga lakaw nga mga artista ming wow! Dito ko sa SM nangabot ang mga artista, pasti lang sa baan naman gid sa mga babae. Babae ra man gid kusog kay maninggit ug mga bakla. Pero kani tunay na lalaki wagi pakialam ay. Way pakialam. Pero kini gyud mga babae kini mga sisters. Hala na lagi yung lukso-lukso. Kita lang artista. Time sa. Artista man sad ko, pero pag-agi na ko, may naninggit. Lahi gyud ang gaserbisyo sa simbahan o gaserbisyo sa kalibutan. Tingnan naman, kini mga tawhana dunay mga isyu sa ilang kinabuhi. Kini mga tawhana dunay sila gitawag nga mga intriga sa kinabuhi. Usahay kini uban nga mga intriga hinimo-himo lang ni peraganahan sa ta magsunod-sunod, palit-palit patag mga newspaper kay giintrigahan, chismis diri, chismis dito, unya di ay para lang makusog ang ilang popularity. Naapil na si Mrs. Lot. Naapil na mga anak ni Lot. Ang mga anak na lalaki ni Lot, wala na mangita o kauban nila nga mga Hudiyo. Wala na mangita o mga babae nga alang kanila nga mga Diyos noon. Asaman, dito na nagsudong sa mga babae nga ang mga dalunggan pagkadagkog mga buslot, ang mga ilong na mga buslot, ang mga kabukton doon na mga pursiras, kinindot man sa tanahon nang naay magbadlak-badlak ang lawas. Pero karon gikopya ang mga karaan. Ingon ni ini ang influensya sa syudad. Busa magbantay kita mga ginikanan, magbantay kamo mga batanon, kay kung ang syudad musulod na gani sa atong pulianan, ang syudad musulod na gani sa atong simbahan, bisan ang atong mga alawiton, iya na sa kalibutan. Remember, the Lord is warning us to be very, very vigilant. Amen? Kung dili na nato makita ang kalainan sa simbahan o sa gawas,
Kung dili na nato makita ang mga lihok o binistihan sa gawas o sa sulod sa iglesia, that is a sure sign that the world is penetrating the church. Hadlok mo ano mga chips ilubong sa lawas sa tao, ayaw mo kahadlok ang nagsuon eh. Ayaw mo kahadlok ang nahigala. Dapat pagani magampo ta nga mahimo na, mahitabo na. Why? Because that is a sure sign that Jesus is coming pretty soon. Takdan ang mga anak ni Lot. Ugon niya, una-una ni Lot pagkanindot, ani atong gipoyan, daghang sundalo, gwardyado, may pader. Magpuyo na ganit ang mga dagkong balay nga mga siminto, murag lamig itong katulog kay di ta mahadlok kawatan kay naka-grill sa nga atong balay. Nyang kulo kwartahan ganita, may blue guard nga magtuyok-tuyok sa atong balay, nindot atong katulog no. Ugon niya, ang atong mga balay na mga sikreto nga mga exits. Nga kung doon ay manghilabot na ito, mukamang lang ta dito, di natahikitan. Pero anak sa atong speaker kaniyan to. Speaker of the house. Pinalanggang anak, nasunog ang balay. Wa gid in taon kagawas. Kung nasayod na mo kinsa siya, pagkakaluluoy sa maong dalaga. Anywhere we go in this world, there is no security. And Lot was thinking about the security because he is no longer staying in a tent. Kaniadto ang gipuy-an ni Lot, tulda lang. Hinimo sa mga panit, sa kanding, baka, karnero, ug unsa pa diha nga mga panit. Giuga ka na nga mga panit, unya gitahi-tahi mo na'y puy-anan nila kaniadto in their tent cities. Pero sa diha, nga nagbalhin na si Lot, ngadto sa syudad, sa Sodoma o Gomora, ang iyang gipuy-an mga bato na. And Lot said, this is security. Muna ning panahon nga doon na ko'y kalinaw. Muna ning panahon nga makatulog na kong maayo. Kaya doon ay mga sundalo nga nagsuroy-suroy palibot. Nakapadir ang maong syudad. But one day, wala nila dahuma. Giatake sila sa mga hari nga nagalibot kanila. And they were outnumbered. O ang hari sa Sodoma o Gomora nanago. Sa ilang pagtago, ng layas ang ilang mga sundalo. Hastang mga tao ng layas. Unya lagi kay kini si Lot na gunahuna man nga ang Dios maanaa kanimo. Muni atong una-una kanunay, kumpiyansa ta kay ang Ginoo kauban kanato. Ug unya mubate na hinuon ta karon og maingon nato nga pagkumpiyansa, nga kumpiyansa nga wa sa lugar og sa tanan pa nga mga bihag nga dili angay dalon, si Lot ug iyang pamilya kay wa man nakalayas nadala ngadto sa mga hari nga mibihag. Apan ang usa kanila nakalayas o gireport nga to kang Abraham. Abraham with his more than 300 trained soldiers. Unsay mga sundalo nga maihap na to sa Biblia nga mga 300? Gideon and his 300. Abraham and his 300. In fact, nakapinan og gamay. Sobra 300 ang mga sundalo ni Abraham nga binansay gyud. Ilang gigukod ang mga hari nga naghimog bihag kang Lot. O niya, pagkagabi ilang gibahin ilang kaugalingon. Even the king and the kings before, even during the time of Abraham, division of labor is very important. Gibahin ni Abraham ang iyang mga tao, wa ko kabalog tag pila-pila, basta kay 300 kapin ka mga sundalo, iyang gibahin o pagkagabi tungod sa ilang kalipay, naghubog sila, naglipay sila, kay nabihag nilang mga hari, nabihag nila, nakuha nilang mga kabutangan, mga kayamanan, mga bulawan, mga mananap, gikan sa Sodoma o Gomora. Ang naitabo, giatake sila ni Abraham. Ang istorya nagkanayon, nabawi ni Abraham, tanan gyud nga mga propiedad nga ilang gihimo, nga gidala, paingon sa ilang mga gingharian. Ogon niya, nabawi usab niya si Lot o ang iyang panimalay. Ang kinabuhi ni Abraham, ug akong ikumparar sa kinabuhi ni Lot, hilabihan layo ah. Si Lot, una-una ragi kung sa iyang makuha. Sa dihang nabawi na ni Abraham ang tanan, unsa ingon sa mga hari, sa Sodoma Gomora, Abraham, ang tanan nga mga propiedad nga imo nakuha, bulawan, salapi, mananap, tanan, imo na. Iuli lang ng mga tao na mo. Kung sa ingon ni Abraham, dili ko mo dawat niya na.
Hindi ko modawat. Og si Lot patingali to, mingon to si Lot, sige ako na. I will enrich myself. Pero si Abraham lahi. Sige lang. Serbisyo, inyo na ako nang iuli ninyo. Nahimong popular si Abraham, og si Lot nagpabilin dito. Now, ato ra gong tun-an makadali kining hitabo. Ngano nga ang Lucas 17, aduna may nabasa nga remember Lot's wife. Ingon ini. Duha ka mga manulunda, may bisita ni Abraham dito sa kapatagan. Ogon niya, kining mga manulunda, nga may bisita kang Abraham, mabasa na to kini sa Kapitulo 19, nga nagkanayon, and there came two angels to Sodom even at even, and Lot sat in the gate of Sodom. Paminaw mo ha? Si Lot dito sa pultahan sa Sodoma. Kaniadtong panahon, naakagani sa pultahan sa mga dagkong syudad, meaning to say, you are a man of responsibility. Dako kag posisyon, dako kag ranggo, naa ka maglingkod sa pultahan sa syudad. Karon ang maglingkod sa pultahan sa mga syudad, mga standby. Wa ka kabalo kung sa himuon nimo musulod ka. Ang mga mata gasiga. Ang mga mata, ang mga naong galuspad. Ang itsura mo rag makaluluoy. Di ka kasabot kung sa buhaton nimo. Pero kaniadto mga dagkong tao maglingkod sa pultahan. Kaya nga naman, sila'y mo welcome sa mga bisita nga moabot. Unya dihay duha ka manulunda. Ogon niya, Lot seeing them rose to meet them and bowed himself with his face toward the ground. And he said, behold now, my lords, turn in, I pray you, into your servant's house, and tarry all night, and wash your feet, and ye shall rise up early and go your ways. And they said, no, but we will abide in the street all night. Lahi po nga mga bisita da. Ayaw-ayaw na lamig pasudla sa imong puloyanan. Diri lang mi sa mga iskina sa tibuok gabi eh. Paminaw ninyo. And he pressed upon them greatly, and they turned in unto him. Namugos man gyud si Lot. Si Lot wa pagid mawadi espiritu ba? Espiritu sa pag-abi-abi, wa pagid mawadi. Si Lot naa pagid niyang espiritu sa pagka-Kristiyano o atong ingnon karong panahon na. Si Lot naa pagid niya ang espiritu sa pagka-Dios nun. Bisita for the first time nga nakita niya, iyang gipugos sa pagsulod siyang puloyanan, unya misugot sad, and entered into his house, and he made them a feast, and did bake unleavened bread, and they did eat. 4. But before they lay down, the men of the city, even the men of Sodom, ugon niya giingnan ni Lot, pabilin ka mo diri, og nisugot biya sila, di ba? O sa diyang misugot kini mga tao nga magpabilin sa balay ni Lot. Dunay naitabo. But before they lay down, the men of the city, even the men of Sodom, compassed the house round, both old and young, all the people from every quarter. Wag yung respeto sa bisita, no? Wagid sila respeto sa bisita. O para nako, si Lot di ay usa ka tawo nga wala respetuhi sa Sodoma o Gomora. Paminawan ninyo. And they called unto Lot and said unto him, where are the men which came in thee today this night? Asa man to mga lalaki nga bibisita nimo karon dinhi ning kagabiyon. Bring them out unto us that we may know them. Ang Old English, dili bastos, know them. And Adam knew his wife. Kanang word nga knew sa Bible meaning that we will make love with them. Ihatag sila namo, kay amo silang pahimoslan. Amo silang gamiton. Makighilawas mi kanila. Remember ha? Men in the city. Bisita ni Lot, men. Ay mo katingala, nga nung daghang bayot ron, kaysa panahon ni Lot, daghan na. And Lot went out at the door and to them and shut the door after him. Pagawas gyud ni Lot, iya ding gisirhan ang pultahan sa likod niya, and said, I pray you, brethren, do not
disturb them. Ang pagkasulti sa Old English, and I pray, and said, I pray you, brethren, do not so wickedly. Behold, now I have 2 daughters. No, paminaw mo. Kung ikaw ay amahan nga normal, kung ikaw ay amahan nga nahigugma sa imong mga anak, kung ikaw ay amahan nga wala naghunahuna o istandarte nga iya sa kalibutan, why in the world ang imong mga anak nga birhin imong ihatag sa mga tao nga hilabihan kadaghan as gawas nga musugot na lang kag ipalogos? Kung ikaw ay amahan nga butan. Ingon ini ang epekto sa tao o sa utok ni Lot samtang siya nagpuyo sa Sodoma o Gomora. Behold, now I have 2 daughters which have not known men. Let me, I pray you, bring them out unto you, and do ye to them as is good in your eyes. Sige, ni ako mga anak ng gwapa, mga virgin, gamitan ninyo. Basta matagbaw lang yun mo. Only unto these men do nothing. Sabi biya magunahon na biya ko, saan si Lot, nabuang o abnormal? Magunahon na biya ko usahay, saan man si Lot nga klases tao? Ang iyang mga bisita, iyang ibaylo sa iyang mga anak, tingali, nakita ni Lot nga ang iyang mga anak, mga buluyagon pod. Sige, inyo na lang na ako mga anak. Pero nagduda sad kung kini mga anak dili na ni attractive. Paminawa ninyo. And they said, stand back! Palayo, Lot. And they said again, this one fellow came into sojourn, and he will needs to be judged. Now will we deal worse with thee than with them? And they pressed sore upon the man. Ang trabaho dahil ni Lot, usa sa mga maghuhukom, dili na basta-basta ng trabaho. O nga mga tao na, kini si Lot mo naghukom-hukom ni nato, pero karon di na gini mahitabo. But when the men put forth their hand to Lot, and pulled Lot into the house to them, and shut to the door, and they smote the men at the door of the house with blindness. Kung sa nitabo, sa dihang mo atake na ang mga tao, ang nitabo, gibutahan sila ni mga bisita ni Lot. And you know who were those visitors? Nasayod mo kinsa itong mga bisita ni Lot. They were angels, right? O yan ang gabiyo na gibutahan ang tanan ng mga tao nga miatake sa balay ni Lot, and both small and great. So they wearied themselves to find the door. Di nila makita pultahan o gasa na. And the men said to Lot, hast thou here any besides son-in-law, and thy sons, and thy daughters, and whosoever thou hast in the city, bring them out of this place, for we will destroy this place, because the cry of them is waxing great before the face of the Lord, and the Lord hath sent us to destroy it. Kay numdo mo, kini mga tawhana dito kang Abram, kunya si Abram ni hangyo, pananglitan doon ay 50. Okay, among luwason ng syudad. Pananglitan doon ay 40. Okay, we will spare the city. Pananglitan doon ay 30. Okay, we will spare the city. Ihap-ihap ni Lot. Di pa manggikaabot og 20 ay. O pananglitan nubo-nubo pag idiana. Okay, we will spare the city. Pero pag abot dito na matikdan nga pipila ra gid ay katao ang nag-aalagad sa Dios. Busa niya nagagabion, gitag assignment si Lot. Lot from one house to the other, from one son to the other, from one son-in-law to the other. He was going around the city, convincing them, telling them, nga mga tao, nga duot nga to sa atong puluyanan, gibutahan sa atong mga bisita, what a sign, what a significant event, nga unta kini mga tawhana mo tuo na, pero wala. Butahan na ganita sa kadautan sa atong kagalingon, bisan pagtuldahan ang imong agtang, di na ka maminaw. Karon gani mga tao niya itong usang adlaw, ginaingon nga pila ka estudyante naposes. Unya sa giposes ang mga estudyante,
Nangurog ang mga ginikanan, kaya ang tulunghaan ko no, gisudlan nag-espiritu nga dautan. Nalisang po ang atong mga maestra. Wala in taon makaklase sa tibok adlaw. O niya, di ay, gipanggutom lang ang mga bata, kaway pamahaw. Nagani mga milagro nga mahitabo, ang mga tao karon magpunsisok yun. Magsunod-sunod yun. Ang mga tao mukuyog yung prosesyon. Kaya nga naman, naalagi milagro nga gapanghitabo. Kuyog, lakaw, bisan asa paingon, asa liko, kuyog. Kaya nga no, there is a miracle going on. Pero kining panahon na, giplastar na ni Lot og Mayo, gibutahan na mga dagkong tao, gibutahan na mga tigas nga mga tao sa Sodoma, Gomora. Unya karon ni ay mga manulunda, pagaw, sunta. Unsay tubag? Pa, ora magadamgo tingali ka pa. O tingali hubog pa ang iyang mga anak. Ba, suluha diha ba. Ikaw na lang. Uli si Lot, luya kaayo. Ang naaragyod sulod siyang puloy-anan mo, iyang nakumbinsi. Kinsa man? Iyang duwa ka anak ng babae, o iyang asawa. Hinamdumi duhara ka, manulunda ang miadto. But believe me, dili lang duha ka manulunda ang didto sa Sodoma o Gomora anang gabiona. We cannot read it in the Bible. But when God operates, He will see to it that it is the best. And when He is going to execute something, it is beyond our comprehension. Nagtuo ko, there were thousands upon thousands of angels with these two men that showed up, na nagpakita dito ni Abram. O niya ng kagabion, ikumbinsi na nila si Abram, si Lot, ang mga anak. Naana sila strategy nga gitun-an o kung saan nila pagawas. O niya, niabot ng yun ang pagbanag-banag sa adlaw. Dili pwede nga mabuntagan sila sa ganghaan sa Sodoma o Gomora. Busa giguyod si Lot kauban sa mga manulunda, and there was this order. Simple lang gid kaayo ang mando sa mga manulunda. Why lingi ay? Unsa man gyud dautan og mulingi ta? Og mulingi day kog kausa lang pananglitan ang akong minahal sa kinabuhi, patyon kay nakasala. Unya mo tanaw lang gyud kog kausa lang gyud. Sa may dautan na nagmutanaw lang gyud kog kausa. Apan samtang sila nagalakaw pagawa sa Sodoma. Misugod pagpiti-piti ang ilang likod. Kaya nga naman, brimstone, sulfur, ang tanang gigamit sa pagdiskubre sa kalayo, miulan gikan sa langit, ug samtang nagbuto-buto na ang Sodoma o Gomora, nagpiti-piti na tungod sa kainit, makita na nila ang ilang hulagway dito sa unahan, tungod sa siga dito sa likod. Mrs. Lot was tempted to look back. Why? Ang iyang treasure dito nabilin. Unsa may mga bahandi ni Mrs. Lot nabilin dito? Okay, we can name it. Sa ato na lang karon pangunahuna. Ang iyang aparador siguro nga nara. Ang iyang kabinet siguro nga kahoy nga napuno sa mga alahas. Ang mga bato nga mahulon nga didto nasulod. Ang mga imported nga mga jars gikan sa ubang nasod. Ang mga butang nga mga makita nato sa sulod sa puloyanan nga bisag walay pulos na agatindog diha. And we call them the treasures for your eyes only. You see? To be honest with you, I'm so proud to say our brothers and sisters nga gasinso sa ilang pangabuhi. Believe me. Pero igsoon, doon ako'y appeal nga himuon ninyo. Kung doon na mo'y mga butang sa inyong puloyanan nga way gamit, doon na may mga butang sa inyong puloyanan nga inyo lang gilingaw ang inyong mga mata, it's about time. Give it to the Lord. Baligyan na ninyo, ihatag ninyo na sa Ginoo. Magbagulbol ganin mo sa inyong 20 pesos, pero makapalit mo mga malahalon kayong gamit nga ibutang lang diya for your eyes only. Mataragin natin makatagbaw.
Di ganito gamiton ang plato inig pangaon. Ay, siya, nagamitan. Kay mahal ra ba kayo na. Karosam na to gamiton niya itong plato ng pagkamahal man na. Ayaw sa. Yan natag natay bisita. Mao na hinungdan nga si Mrs. Lot wa kapugong. Nga naman, sa iyang likod, nabilin ng iyang bandi, iyang tinigom sa pila ka mga tuig. For where your treasure is, there will your heart be also. Kaya kung nasa gani ang imong bahandi, tuasab ang imong kasing-kasing. Ang bahandi ni Lot tuwa dito sa Sodoma o Gomora, tungod kay ang iyang balay na puno man sa bahandi nga iya sa yuta. Si Mrs. Lot tungod sa instruction nga gihatag sa iyang bana, she was turned between two lovers. Naigugma siya ni Lot, naigugma siya sa iyang mga anak, pero mas labaw niyang gihigugma ang iyang bahandi nga nabilin dito sa Sodoma o Gomora. In spite of the instruction, in spite of the warning by the angels, no turning back. Wala yun. Miabot yung panahon nga ang panguna-una ni Mrs. Lot clouded na tungod sa iyang kahakog sa bahandi, tungod sa iyang kamingaw sa iyang mga tinigom. Mauna karon mga igsoon, ako mong hangyoon ha. Kaning ako, pakiluoy gini. Usahay, di takasimba, ka natibag ang component. Usahay, di takasimba, kay way mo bantay sa atong bagong sakyanan. Usahay, di takasimba, kay basig magasgasan ang atong brand new sakyanan. Asa man si brother, tuwa pastor, nagbantay sa among SUV, lagi pastor, oy. Anong di man mo simba? Mo manggani pastor, pero kay mga bata ba, kapikapon, manggod, niya. Magasgasan niya pastor ba? Ama o ba? Di na lang mo simba, kay mahadlok magasgasan ang sakyanan. Asa man si Mrs. Nabilin sa balay pastor, ano man, pag umanggumi na kapalit og component ba, katubang kuan gyud, katubang ganing component pastor nga 8 ka boxes ba? Nya mahadlok man lagi kawaton pastor. Muna makaingon ko usay asa bay nindot. Na ako sa simbahan akong una-una to sa balay, una ako sa balay akong una-una to sa simbahan. Asa nindot? Asa kayo nindot para ninyo? Tuara ko sa balay, nagbantay ko sa akong gamit, nagbantay ko sa akong bahandi, nagbantay ko sa akong mga kabtangan, pero akong una-una to sa simbahan. Karon sa bat school na ron, alas 8:30. Nanganta na ron, nanganta. Kabalo ko kid sa leader. Umalipayon nga adlaw, mori opening show mo na ron. Pero nakas balay. Imong mata, abli ka ayo, gumantay ka sa imong mga butang, kaya basig kawaton. Bisag tingog lang sa iring. Ay! Mutingog lang gani gamay ang gate, manglimbaro ta itong balibo, kaya basig gisaka na ta, kaya nga gabantay sa itong mga butang. Unya, gibiyaan ang simbahan. Asa nindot? Sa balay, ang una-una simbahan, o to sa simbahan, ang una-una to sa bay? Asa maayo? Ha? I think, kadang answer nga wala mo gidyag ko. Og tuwa man lang ka sa simbahan, imong una-una to sa balay. Nya naa ka sa balay, imong una-una to sa simbahan. Ayon na lang pag una-una. Kay bisag asa ka paingon ani, wag yun sa lugar sa Ginoo. Si Mrs. Lot ang iyang una-una, tuwa na gyud dito sa iyang nabilin. Wa na, natunaw na to. Wa na si kumare, si kumpadre. Ha? Usay dili lang mga butang oy. Ang atong mga higala, atong mga acquaintances, ang atong mga activities. Sa diha na unta nga niabot na sila sa boundary nga diha na gyud unta mo timailhan nga maluwas na gyud ang ilang mga kinabuhi. All of a sudden Mrs. Lot turned back. Turn his head back to Sodom and Gomorrah. Natingalan na si Lot. Kipsong sao niyag bira siyang asawa, hingkalit man lang kagahi. Singgit ang mga manulunda, pasagdai siya! Pasagdai. Mangunya ang duha ka mga bata, kauban ni Lot, mo na lang ni proceed with the angels. Yes. Simple na ning hitabo sa kinabuhi ni Lot. Pero dako kay ning leksyon. Ug ang leksyon sa kinabuhi ni Lot mahimo na tong kapanaminan nining panahon na. Tungod kay ang epekto niinig soon pagbantay mo. Sa dihang namuyo na si Lot didto sa langob, kauban siya ang duha ka mga anak. Nga sumala pas Biblia mga virgins.
Sumala pa sa atong gibasa, wa katilaw og lalaki. Apan lagi tungod kay ang ilang influensya sa Sodoma o Gomora, mituhop naman silang una-huna. Sige, himo sa duha ka magsuon. Sister, sis, para makaanak ta ba? Ingon po sa unsa buhaton. Atong hubugon si tatay mi. Wa gyud po ni-resist ba? Wa po mingon sa ayaw eh. Ingon po tong sa sige. Sige. Atong hubugon si tatay. Para ini kahubog ni tatay, atong duaan si tatay, masudlan tag similya, di magbuntis ta. Inigbuntis na to, magsugod na po ang atong pamilya. Ang pangutanan ako, normal ba na? Sa usa ka babae nga virgin, sa usa ka babae nga gikan sa pamilya nga Dios nun, sa usa ka babae nga ang hunahuna kanunay mo'y gitudlo ni Lot sa iyang panimalay, apan tungod lagi sa influensya igsoon. Nahitabo. Og ang ilang gihimo mao, ilang gipuli-pulihan ng ilang amahan sa kahubugon until finally nibuntis sila. Og wa kumasayod sa dihang nibuntis na sila og nasundan pa ba wa naman magisgot ang Biblia. Wa sad kumasayod nga sa dihang nanagko ang mga bata, ang ilang mga anak ilan na sang gipaunay. Wa sad kumasayod igsoon kay wa man ang Biblia nagisgot og nakakaplag ba sila ubang mga lalaki sa gawas. But it started nga si Lot nagkugos sa iyang anak nga nagkanayon, anak ko, apo ko. Ang iyang anak mo iyang apo. Ladies and gentlemen, usa kini kadakong hagit sa atong kinabuhi. Remember Lot's wife. Hinumdumi gyud kanunay ang asawa ni Lot. Kay bisan sa iyang pagkuyog-kuyog ni Lot, bisan sa ilang pagkuyog-kuyog sa panahon ni Abram, nga dito pa sila sa grupo ni Abram. Bisan sa ilang pagpakigugoy-hugoy ni Abram og sa mga grupo nga gidala ni Abram. Bisan sa ilang pagpakigugoy-hugoy ni Eliezer, ang lalaki nga iadoptahon unta ni Abram para mahimong amahan sa endakong kaliwatan. Still, ang influensya sa Sodoma o Gomora mo'y nagbag-o sa ilang kinabuhi. Ato kuno kining hatagan o pagtagad mga higala. Tungod kay nasayod kita nga ang kinabuhi sa tao temporaryo lang. O kay temporaryo man lang mga higala mo kini. Ang atong kinabuhi, atong hatagan o pagtagad pinaagi niini. Nga dili nato himuon kung unsa man ang makadaot sa atong pag-alagad. Bisan unsa man nga makapahamulag kanato gikan sa Dios. Usa sa mga dagkong hitabo sa Biblia, ato kanang mabasa sa usa ka dakong hagit dinhi nga atong hatagan og pagtagad. Atong hatagan kini og pagtagad mga igsoon kay importante kini kayo. Ari kita dinhi sa Roma. Roma kapitulo 12. I beseech you therefore, brethren, ingon pa ni Paul, that by the mercies of God ye present your bodies as a what? As a living sacrifice. Buhi nga mga halad. Unsa pa? Holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. I beseech you therefore, brethren, sumala pa ni Paul, that by the mercies of God ye present your bodies as a living sacrifice. Kining atong mga sakripisyo, korreksyon, samtang kita mga buhi, mao ni gitawag atong sakripisyo nga naa pa kita sa paginhawa. Holy, acceptable, which is what? In a reasonable service to God. Versikulo 2 nagpadayon. And be not conformed to this world, but be transformed. Unsay buoting nun ni Nixon? Ayaw ka mo magpauyon ining kalibutan, hinunua, hinuon. Magbago ka mo sa inyong pangunahuna. Unsa may transformation nga gingon ni Pablo Nixon? By the renewing of your mind. Unsa day nga angay natong bag-ohon Nixon? It's not the heart. Ang Biblia na kanayon, the heart is deceitful above all things, who can know it? Pero gisgutan ni Paul Nixon, dili kasing-kasing.
Kay lately, it was discovered, it's not the heart that dictates, it's the mind. Unsa magunang kasing-kasing. Og masuko kag usa ka tawo, ang mubuto kasing-kasing, pero ang gasugod sa una-una, di sa ulo. Og mahigugma ka, mubuto-buto ang kasing-kasing, pero ang katudlo ang imong una-una. By the renewing of your mind. Kini dang pulong transformation nigsoon, ang kahulugan di ini, you go against the current. Are you listening? Ang transformation di nga giingon sa Biblia, mao ni ang pagsukol og asag yun, nagapadulong kanimo ang kuryente o ang agos. Mo na gitawag transformation. Ang gitawag conformity, magpaanod-anod lang ka. Conformity, sige. Og paos-os ang agos, sunod. Way problema, di ba? Og asa ang unos, kuyog. Og asa ang daghan, kuyog. Og asa ang nindot, kuyog. Og asa ang sayon, kuyog. Og asa ang lami, kuyog. Og asa ganito paingon ang itong mga pangulo, kuyog. Og asa ganito paingon ang atong nagustuhan na higugmahan, kuyog. Way problema. But transformation is to go against the current, to go against the will of the world. Now, be ye not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. And what? Let me finish this. By the renewing of your mind, that ye may prove what is that good. Second, what is acceptable. Third, and perfect will of God. Tulo ka butang. Good, acceptable, and perfect will of God. Na naganitay himuon mga igsoon atong timanan. Is this acceptable? Na naganitay himuong decision, is this good? Na naganitay himuon nga decision, is this acceptable? Is this good? Is this the perfect will of God? O gunya, kung makuha na nato ang buot ingnon, that is the time when God will do what is best for you. Igsoon, ang kinabuhi ni Abraham, pagkanindot sa ending. Pag edad niya o usagatos, na tao ang iyang anak ng gisaad sa Dios. Si Sarai, nahimong Sarah. Si Abraham, nahimong Abraham. 100 years old, perfect, si Abraham nagkaanak. 90 years old, si Sarai nagkaanak. O si Abraham, mihangtod pa og another 75 years. Gidugangan pa sa Ginoo og 75 anyos pag yun ang iyang kinabuhi. And he died at the age of 175. Pero si Lot, ang iyang kinabuhi igsoon, gikan sa iyang pagpakig-uban ni Abraham, nga nahimo siyang adunahan, mipuyo siya sa Sodoma o Gomorra, iyang panguna-una, may adunahan siya samot. Sa diyang nabihag ang Sodoma o Gomorra, misugod og usos ang iyang kinabuhi. Sa diyang bisitahan silang manulunda, nabagsak na gyud ang ilang kinabuhi paingon sa ubos, og si Lot wa na gyud kabakod gikan sa iyang ngalan nga hilabihan ka-popular together with Abraham. Si Abraham nahimong amahan sa dagkong kaliwat. Si Abraham nahimong amahan sa pagtuo, pero si Lot nahimong pag-umangkon nga wala na gani masulat sa istorya sa kalibutan. Bisan ang iyang mga descendants, wala na ngalan nga madungog nato karon niining atong kapanahonan. But the seed of Abraham, the generation from Abraham, hangtod karon nagpabilin og sila mo gikaintapan sa tibuok naong sa yuta, mao ang mga Hudiyo karon. O kita mga presente nga mga katauhan sa Dios, we should also carry that name in us because of our choice. And let's not forget, remember this, remember Lot's wife. Kaya kung ato kanunay hinumduman ang asawa ni Lot, ang mabutang gyud sa atong unahuna mao, dili na gyud di ay ko magkinabuhi pa nga iya sa kalibutan. Dili na gyud di ay ko magkinabuhi pa nga maghinakog niining mga butang sa kalibutan. Kay kadtong nahitabo ni Mrs. Lot nga gidauban ng iyang tinigom, example to, ihimplo to sa mahitabo po niya nato sa panahon nga maabot ang katapusan. Remember, we are all heaven bound.
palangit ta igsoon. Kung inigpanamin ninyo, moingon mo pagkagwapa, giday nako. Inigpanamin ninyo, moingon mo, wow, praise the Lord, nindot kog lawas. Inigpanamin ninyo, moingon mo, wow, nindot day kog mulakaw. Iniglakaw ninyo, daghang manitsit, daghang mutaghoy, moingon mo, wow, tinamod ko sa katilingban. Remember, that will just pass away. Ang English nag-ingon, pass away. Pero pagkanta, pass away. O gato ng hubaron sa Cebuano, kaning tanan di ay pasaway lang. Dili tabo at may tabo kini mga igsoon. Because our name, ang atong mga ngalan, gimahal pag-ayo sa Dios. Kay gimahal man kini sa Dios, dili lang gikita angay malimot. Nga kining kalibutan na this world is not my home. Amen? May the Lord bless us today as we continue to seek His face and continue to love Him. When the night is long, He is the dawn. Light that never fails, no other hope is gone. He is the balm for every wound, for every sorrow, great or small. He is my strength, He is my song, He is my all. When my world is troubled, His peace. When my soul is burdened, He is my release. He is my solace when I weep. He is my rescue when I call. He is my strength. He is my song. He is my all. He is my way, my truth, my life, my joy in living. He is my comfort when I fall, and sweet forgiving. He is my fortress and the rock that cannot